Nakatingin ako sa mga mata ng asawa ko habang masaya niyang iniaabot ang buke ng mga rosas para sa aming anibersaryo. Wala siyang kamalay-malay na ang panyong may burda ng inisyal ko na hawak-hawak niya ngayon ay nakuha niya mula sa bulsa ng aming batang driver. Ang lalaking kayakap at kahalikan ko sa dilim ng garahe, ilang minuto lang ang nakalipas. Teresa, panyo mo ba ito? Tanong ni Rodolfo. Ang boses niya ay malambing, walang halong pagdududa, pero bawat pantig ay parang kutsilyong tumatarak sa dibdib ko. Naramdaman ko ang panlalamig ng buong katawan ko. Ang mga paa ko ay parang ipinako sa ikalawang baitang ng hagdan. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko ay umiikot ang buong sala. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko si Mateo. Nakatayo siya malapit sa pintuan, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang nakayuko at nakatingin sa sahig. Saan mo nakuha iyan, Rodolfo? Ang boses ko ay nanginginig. Pilit kong kinakalma ang aking sarili pero ang puso ko ay nagwawala sa kaba. Pag-upo ko sa kotse kanina, nakita kong nahulog mula sa jacket ni Mateo nung binuksan niya ang pinto para sa akin. Pamilyar ang burda, kaya pinulot ko. Teresa Salcedo. Sa'yo ito, di ba? Nakangiting sagot ni Rodolfo habang inaayos ang pagkakahawak sa mga rosas. Bago pa man ako makasagot, narinig ko ang malamig at nakakakilabot na boses ni Doña Esperanza mula sa gawi ng dining area. Bakit naman mapupunta ang panyo ng asawa mo sa bulsa ng isang hamak na driver, Rodolfo? Dahan-dahang lumapit ang aking biyenan. Ang kanyang mga mata ay parang agila na sinusuri ang bawat galaw namin ni Mateo. Wala siyang pinapalampas. Sa loob ng 20 taon kong pananatili sa pamamahay na ito, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong uring takot sa kanya. Opo, Mama, akin po iyan. Mabilis kong sagot. Kailangan kong isalba ang sitwasyon. Kailangan kong mag-isip ng mabilis. Naiwan ko yata sa kotse kaninang hapon nang magpahatid ako sa opisina para i-check ang mga bagong dating na furniture. Tumingin si Doña Esperanza kay Mateo, ang tingin na kayang bumutas ng kaluluwa. Ganun ba, Mateo? Naiwan sa kotse? Bakit hindi mo ibinigay sa mga kasambahay para malabhan? Bakit kailangan mong ibulsa? Bumilis ang tibok ng puso ko. Bawat segundo ng pananahimik ni Mateo ay tila isang dekada ng paghihirap para sa akin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo at magtago sa sarili kong kwarto. Ang halimuyak ng mga rosas na dala ni Rodolfo ay biglang naging amoy ng bulok na kasinungalingan na unti-unting sumasakal sa lalamunan ko. Sir, Senyora. Nagsimulang magsalita si Mateo. Rinig na rinig ko ang pag-crack ng kanyang boses. Pasensya na po, nakita ko po kasi kanina sa may upuan ng kotse. Nilagay ko po sa bulsa ko para hindi ko makalimutan at hindi liparin. Pero nawala na po sa isip ko kasi nagmamadali po akong pumunta sa airport para sunduin si Sir Rodolfo. Nakita sa upuan. Inulit ni Doña Esperanza ang sinabi ni Mateo na may halong mabigat na pangungutya. Napakamaasikaso mo namang driver. Pati gamit ng amo mong babae, personal mong itinatago. Mama, tama na yan. Awat ni Rodolfo. Palagi siyang ganito, mabait, walang mali siya, o marahil masyadong abala sa sarili niyang mundo para mapansin ang katotohanang nasa harapan na niya. Aksidente lang yun. Huwag na nating palakihin ang isang simpleng panyo. Ang mahalaga, nakauwi ako para sa anniversary namin ng asawa ko. Lumapit sa akin si Rodolfo, iniabot ang mga bulaklak, at niyakap ako ng mahigpit. Hinalikan niya ako sa pisngi. Happy anniversary! Mahal ko! Sinurprise kita, kaya pinakancel ko ang huling meeting ko sa Cebu. Nang dumampi ang labi niya sa pisngi ko, nakaramdam ako ng matinding pandidiri, hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Ako ang marumi.
Ako ang nagtaksil. Ang mga kamay na nakayakap sa akin ay kamay ng isang lalaking nagtatrabaho para mabigyan ako ng magandang buhay, habang ang katawan kong ito ay naghahanap ng init sa ibang lalaki. Salamat, Rodolfo! Happy anniversary! Sagot ko na parang isang robot. Pilit kong iniwas ang paningin ko kay Mateo. Pero teka, bakit parang namumutla ka? Malamig ang mga kamay mo! Puna ni Rodolfo habang hinahawakan ang mga palad ko na halos magyelo sa kaba. Masama ba ang pakiramdam mo? Wala! Mabilis kong bawi, sabay pilit ng isang ngiti. Nagulat lang ako sa surprise mo. Hindi ko inasahan na uuwi ka kaagad. Bumaling si Rodolfo sa aming driver. Sige na, Mateo, magpahinga ka na sa quarters mo. Maraming salamat sa pagsundo sa akin ngayong gabi. Salamat po, sir. Mauna na po ako, ma'am, senyora. Magalang na paalam ni Mateo. Bago siya tuluyang tumalikod, nagtama ang aming mga paningin sa loob ng isang saglit. Isang sulyap na puno ng takot, pag-aalala, at isang pinipigilang emosyon na pilit naming ibinabaon. Nang makaalis si Mateo, inabot sa akin ni Rodolfo ang panyo. Kinuha ko ito. Ramdam ko pa ang gaspang ng tela sa aking mga daliri at ang pamilyar na amoy ng pabango ni Mateo na kumapit doon. Ipapalaba ko na ito kay Liza, sabi ko. Pilit na itinatago ang panginginig ng boses ko habang naglalakad palayo sa kanila. Ako na ang tatawag kay Liza para asikasuhin iyan, presinta ni Doña Esperanza. Ang kanyang titig ay hindi pa rin humihiwalay sa akin. Sinusundan ang bawat hakbang ko. Mag-ayos ka na para sa dinner natin, Teresa. Mahaba-haba pa ang gabi natin. Tumango ako at nagmamadaling naglakad papunta sa kusina para iwasan ang mapanuring paningin ng aking biyenan. Sumasikip ang dibdib ko. Pakiramdam ko ay unti-unting gumuguho ang perpektong mundong itinayo ko sa loob ng 20 taon ng pagsasama namin ni Rodolfo. Ako si Teresa Salcedo. Isang respetadong ginang. Pero sa mga oras na ito, pakiramdam ko ay isa akong magnanakaw na hinihintay na lang na mahuli. Pumasok ako sa kusina at naabutan ko si Liza na nag-aayos ng mga baso at plato sa gilid ng lababo. Ipinatong ko ang panyo sa counter, pilit kinakalma ang aking paghinga. Kumuha ako ng isang pitsel ng tubig at nagsalin sa baso. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko, kaya muntik ko nang mabitawan ang hawak ko. Ma'am Teresa, ayos lang po kayo? Tanong ni Liza. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may kakaibang diin na nagpatayo sa mga balahibo ko sa braso. Ayos lang ako, Liza? Pakilagay na lang iyang panyo sa lalabhan. Naisama yata sa mga gamit ko kanina sa labas. Utos ko habang nakatalikod sa kanya at umiinom ng tubig. Narinig ko ang paggalaw niya. Kinuha niya ang panyo mula sa counter. Natahimik ang kusina ng ilang segundo. Isang katahimikan na nakakabingi at nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Pagkatapos, narinig ko ang malamig na boses ni Liza mula sa aking likuran. Ma'am, isasama ko na rin po ba sa lalabhan itong nakuha ko sa sahig ng garahe kanina? Lumingon ako. Halos tumigil ang pagtibok ng puso ko. Hawak ni Liza ang panyo sa isang kamay. Sa kabila niyang palad, nakapatong ang kapares ng gintong hikaw na suot ko ngayon. Ang hikaw na alam kong nahulog habang naghahalikan kami ni Mateo sa likod ng sasakyan, ilang minuto bago dumating si Rodolfo. Tumingin si Liza sa akin. Wala siyang sinabing iba, pero ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng isang katotohanang pareho naming alam. Ang pinakatatagong sikreto ko ay may nakakita na. Tinitigan ko ang gintong hikaw sa palad ni Liza. Parang may bumabara sa lalamunan ko na pumipigil sa aking paghinga. Kinuha ko ito mula sa kanyang kamay, pilit na pinapatatag ang aking mga daliri kahit na pakiramdam ko ay bibigay na ang aking mga tuhod dahil sa tindi ng panginginig. Salamat, Liza!
Sagot ko na may malamig na tono. Kanina ko pa nga hinahanap yan. Nahulog siguro nung bumaba ako ng sasakyan kanina sa garahe. Walang anuman po, Ma'am Teresa! Kalmadong sagot ng aming kasambahay. Hindi man lang kumurap ang kanyang mga mata. Mabuti po at ako ang nakapulot. Mahirap po kasi kapag may ibang nakakita sa mga bagay na dapat ay nakatago lang sa dilim. Mahirap na pong magpaliwanag kapag si Senyora Esperanza na ang nagtanong. Tumalikod na siya at ipinagpatuloy ang paghuhugas ng mga baso sa lababo. Gusto ko siyang tanungin kung ano pa ang alam niya, kung ano pa ang nakita niya. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Alam niyang pareho naming alam ang katotohanan. Umakyat ako sa hagdan na parang may pasan na mabigat na bato sa aking mga balikat. Bawat hakbang ay isang pagpapaalala na hindi na ako ligtas sa sarili kong pamamahay. Pagbukas ko ng pinto ng aming kwarto, nakita ko si Rodolfo na nakaupo sa gilid ng kama. Nakasuot na siya ng kanyang pantulog at may hawak na isang maliit na pelus na kahon. Ang tagal mo naman sa baba, Teresa. Kanina ko pa gustong ibigay ito sa iyo, nakangiti niyang sabi. Lumapit ako ng dahan-dahan. Binuksan niya ang kahon. Isang kumikinang na diamond necklace ang tumambad sa akin para sa 20 taon natin. Gusto kong malaman mo na kahit gaano ako kabisi sa kumpanya, ikaw pa rin ang reyna ng buhay ko. Malambing niyang sabi habang tumatayo para isuot ang kwintas sa aking leeg. Nang dumampi ang malamig na metal sa aking balat, nakaramdam ako ng matinding pagduwal. Ito ba ang premyo para sa isang taksil na asawa? Isang mamahaling alahas bilang kapalit ng aking mga kasalanan. Ang pagmamahal ni Rodolfo ay laging nakabalot sa mga materyal na bagay, pero sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay isang kadena ang inilagay niya sa aking leeg na lalong sumasakal sa aking konsensya. Salamat, Rodolfo! Napakaganda! Bulong ko, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Pasensya na, medyo sumasakit lang ang ulo ko dahil siguro sa pagod kanina. Maghihilamos lang ako saglit sa banyo. Pumasok ako sa banyo at mabilis na isinara ang pinto. Pinihit ko ang gripo para takpan ang tunog ng aking malalim na paghinga. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang mga mata kong may bahagyang luha. Ang mukha kong pagod sa pagpapanggap. Paano ako, isang kagalang-galang na ginang, umabot sa ganitong nakakasukang sitwasyon? Pumalik sa isip ko ang gabi kung saan nagsimula ang lahat ng kasalanang ito. 6 na buwan na ang nakakalipas. Isang business trip sa Batangas para tignan ang mga kahoy na gagamitin sa bago kong koleksyon ng furniture. Si Mateo ang nagmaneho para sa akin. Papauwi na kami nang biglang bumuhos ang isang malakas na bagyo. Baha na ang mga kalsada at hindi naligtas ituloy ang biyahe. Wala kaming ibang pagpipilian kundi ang magpalipas ng gabi sa isang maliit na motel sa gilid ng highway. Isang kwarto lang ang bakante. Habang dinadabog ng malakas na ulan at hangin ng bubong ng motel, pilit kong tinatawagan si Rodolfo sa telepono. Takot na takot ako sa madilim at lumang lugar na iyon. Hello, Rodolfo? Na-stranded kami ni Mateo. Baha na sa highway at hindi namin kayang ituloy ang biyahe. Madilim na madilim dito. Nag-aalala at nanginginig kong sabi nang sagutin niya ang tawag matapos ang 5 beses kong pagsubok. Teresa? Nasa kalagitnaan ako ng isang mahalagang board meeting kasama ang mga investors mula Singapore. Iritado niyang sagot sa kabilang linya. Malakik ka na. Alam mo na ang gagawin mo. Mag-book ka ng kwarto dyan at umuwi kayo bukas kapag humupa na ang baha. I have to go. Pinatay niya ang tawag. Wala man lang tanong kung ligtas ba ako. Wala man lang pag-aalala kung malamig ba o kung may makakain ako. Napabuntong hininga ako at naramdaman ang sunod-sunod na pagtulo ng luha sa aking mga pisngi.
20 taon ng pagsasama. Palagi na lang akong pangalawa sa kanyang negosyo. Palagi na lang akong isang obligasyon na madaling isantabi. Naramdaman ko ang paglapit ni Mateo. Inilapag niya ang 2 baso ng mainit na kape na hiningi niya mula sa may-ari ng motel sa ibabaw ng maliit na lamesa. Ma'am, inumin po muna kayo ng kape para mainitan kayo. Malambot niyang alok. Nakita niya ang pag-iyak ko, pero wala akong nakitang panghuhusga sa kanyang mga mata. Salamat Mateo. Pasensya ka na at nadamay ka pa sa aberyang ito. Sana ay nasa bahay ka na nagpapahinga kung hindi dahil sa akin. Sagot ko. Habang pinupunasan ang aking mga mata ng tissue, umupo siya sa silya sa tapat ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at malasakit, isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita sa asawa ko. Hindi po kayo dapat humihingi ng pasensya, Ma'am Teresa? Kung ako po ang asawa niyo, hinding-hindi ko po kayo hahayaang mag-isa sa ganitong sitwasyon. Hinding-hindi ko po ibababa ang telepono, lalo na kung alam kong natatakot at giniginaw kayo. Ang mga salitang iyon ay tila isang posporo na itinapon sa tuyong damo sa loob ng aking dibdib. Nagliyab ang matagal ko ng kinikimkim na kalungkutan at pangungulila. Tumingala ako at nagtama ang aming mga paningin. Walang salita ang namutawi, pero sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ang lalim ng kanyang pagtingin na lampas sa pagiging isang amo at tsuper. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay na nakapatong sa lamesa. Mainit ang kanyang palad. Rinig na rinig ko ang malakas na tibok ng aking puso na sumasabay sa paghampas ng ulan sa bintana. Ang kanyang mga daliri ay may marahang humagod sa aking balat. Ang takot na nararamdaman ko sa bagyo ay napalitan ng isang mapanganib na kaba. Wala na akong nagawa nang unti-unti siyang lumapit. Pumikit ako nang maramdaman ko ang init ng kanyang hininga malapit sa aking mga labi. Sa loob ng maliit at madilim na kwartong iyon, tuluyan kong tinalikuran ang lahat ng aking prinsipyo at nagpadala sa kalinga na matagal ko nang pinapangarap. Pinatay ko ang gripo. Pinunasan ko ang aking mukha ng tuwalya at huminga ng malalim para pabalikin ang sarili ko sa kasalukuyan. Kailangan kong kalimutan ang gabing iyon. Kailangan kong bumalik sa realidad at putulin na ang kahibangan na ito bago tuluyang mawasak ang pamilya ko. Binuksan ko ang pinto ng banyo at lumabas. Nakahiga na si Rodolfo. Patay na ang pangunahing ilaw sa kwarto at tanging ang liwanag mula sa labas ng bintana ang nagbibigay ng anino sa paligid. Humiga ako sa tabi niya at dahan-dahang ipinikit ang aking mga mata. Pakiramdam ko ay nakaligtas na ako sa isang napakahabang gabi. Pero biglang lumiwanag ang ibabaw ng maliit na kabinet sa tabi ng higaan ni Rodolfo. Nagsimulang manginig ang aking cellphone ng sunod-sunod na may kasamang mahinang tunog ng mensahe. Dumilat ako. Mula sa aking pwesto, malinaw kong nakikita ang screen ng telepono ko. May mensaheng pumasok. Mula kay Mateo. Nakasulat sa screen. Hindi ako makatulog. Kinakabahan ako sa nangyari kanina kay Senyora. Kailangan nating mag-usap. Nasa labas ako ng kwarto nyo. Halos tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Nasa labas siya ng kwarto namin? Nawawala na ba siya sa sarili? Gumulong si Rodolfo paharap sa kabinet. Dinilat niya ang kanyang mga mata na medyo inaantok pa. Teresa, may nagte-text sa'yo sa ganitong oras. Inaantok na mungkahi ng asawa ko. Bago pa ako makagalaw, iniunat ni Rodolfo ang kanyang braso. Ang kanyang malalaking kamay ay ilang pulgada na lang ang layo sa screen ng telepono kung saan malinaw na nakasulat ang pangalan ni Mateo at ang mapanganib niyang mensahe. Mabilis pa sa kidlat. Hinablot ko ang telepono ko mula sa ibabaw ng kabinet bago pa man dumampi ang mga daliri ni Rodolfo sa screen. Halos lumabas ang puso ko sa aking dibdib sa sobrang kaba.
Ano ba yan, Teresa? Sino ang nag-message sa ganitong oras? Inaantok na tanong ni Rodolfo habang kinukusot ang kanyang mga mata. Wala, si Carmela lang. Mabilis kong pagsisinungaling, pilit na pinapakalma ang panginginig ng boses ko. May emergency daw sa supplier namin ng mga tela para sa furniture. Ako na ang sasagot, matulog ka na. Baka tungkol lang ito sa maling delivery. Sabihin mo bukas na niya intindihin yan. Ungol ni Rodolfo bago tuluyang tumalikod at muling naghilik. Nang makasiguro akong tulog na siya, dahan-dahan akong bumangon. Ang lamig ng sahig ay tumagos sa aking mga paa, pero mas malamig ang pawis na namumuo sa aking noo. Naglakad ako papunta sa pintuan ng aming kwarto at pinihit ang hawakan ng walang nililikhang ingay. Binuksan ko ito ng bahagya. Nandoon nga siya. Nakatayo si Mateo sa madilim na pasilyo, gulo-gulo ang buhok at halatang balisa. Sira ba ang ulo mo? Pabulong kong sigaw sa kanya habang nanlilisik ang aking mga mata. Gusto mo ba tayong mapahamak? Kapag nakita ka ni Rodolfo o ni Mama na nakatayo rito, tapos na ang lahat. Hindi ako makatulog, Teresa. Natatakot ako. Sagot niya sa isang nanginginig na bulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Yung tingin ni Senyora Esperanza kanina, alam kong may kutob na siya. Yung hikaw mo, naiwan natin sa garahe. Paano kung naayos ko na ang tungkol sa hikaw? Si Lisa ang nakakuha. Putol ko sa kanya. Umalis ka na dito. Bumalik ka na sa quarters mo bago pa may makakita sa'yo. Mag-uusap tayo bukas. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Isinara ko ang pinto at isinandal ang aking likod sa malamig na kahoy. Huminga ako ng malalim. Parang unti-unting kumikitid ang mundo ko. Ang bawat sulok ng bahay na ito, na dati ay nagbibigay sa akin ng ginhawa, ay nagiging isang malaking hawla na unti-unting sumasakal sa akin. Kinabukasan, gumawa ako ng dahilan upang makalabas ng bahay ng mag-isa. Sinabi ko kay Rodolfo na magkikita kami ni Carmela sa isang coffee shop para pag-usapan ng negosyo. Pinag-day off ko si Mateo para hindi magduda si Doña Esperanza. Pero ang totoo, may usapan kami na magkikita sa rest house ni Carmela sa labas ng syudad. Pagdating ko sa rest house, naabutan ko si Carmela na naghihintay sa sala. Ang mukha niya ay seryoso at walang bahid ng ngiti. Teresa, hindi mo ba nakikita? Naglalaro ka sa apoy. Seryosong babala ni Carmela habang iniaabot sa akin ang isang baso ng tubig. Nakita mo na ang nangyari kagabi sa panyo mo. Isang pagkakamali mo lang, burado lahat ng meron ka. Asawa mo si Rodolfo, isang iginagalang na tao. At si Doña Esperanza? Lalamunin ka ng buhay ng babaeng iyon kapag napatunayan niya ang mga hinala niya. Alam ko, Carmela, sagot ko habang nangingilid ang aking mga luha. Pero hindi ko alam kung paano tatapusin. Kapag kasama ko si Mateo, pakiramdam ko buhay ako. May nakikinig sa akin. Pero kapag nasa bahay ako, parang unti-unti akong namamatay sa kalungkutan at pagpapanggap. Hindi rason ang kalungkutan para sirain ang isang pamilya, Teresa. Mariing sagot ng kaibigan ko. Tinutulungan kita ngayon dahil kaibigan kita, pero hindi habang buhay ay maitatago ninyo ito. Ilang sandali pa, dumating si Mateo. Naiwan kaming dalawa sa loob ng maliit na kwarto. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ibinaon ang kanyang mukha sa aking leeg. Nakaramdam ako ng kalinga sa kanyang mga bisig, pero wala na ang tamis na dati kong nararamdaman. Napalitan ito ng matinding takot at panginginig. Ang bawat haplos niya ay tila may kasamang kasalanan na nagpapabigat sa aking kaluluwa. Gusto kong damhin ang kanyang presensya, pero ang isip ko ay puno ng boses ni Doña Esperanza at ng mukha ni Rodolfo. Wala kaming ginawa kundi ang magyakapan sa gitna ng katahimikan, parehong kinakain ng kaba at nag-iisip kung hanggang kailan namin kaya ang kasinungalingang ito.
Hapon na nang magpasya akong umuwi. Upang maiwasan ang anumang suspetsa, nagtaksi lamang ako pauwi ng bahay habang si Mateo ay nauna nang umalis pabalik sa kanyang quarters. Pagbaba ko ng taxi sa harap ng aming gate, huminto muna ako sa may hardin. Kinuha ko ang aking telepono at nagsimulang burahin ang lahat ng mensahe namin ni Mateo. Binura ko ang bawat tawag, bawat text, bawat ebidensya ng aming pagkikita. Sigurado na akong malinis ang telepono ko bago ako humakbang papunta sa pintuan. Ngunit bago ko pa man hawakan ang doorknob, biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Liza. Nakatingin siya sa akin, walang emosyon ang muka. "Ma'am Teresa, kanina pa po kayo dyan sa labas?" Tanong niya. Ang boses niya ay mahina pero parang may sumusubok na basahin ng kaluluwa ko. May tiningnan lang akong mahalagang email bago ako pumasok. Nautal kong sagot habang mabilis na ibinabalik ang telepono sa aking bag. Pumasok ako sa sala. Kinuha ni Liza ang suot kong coat para isabit. Habang tinitiklop niya ito, bigla siyang huminto. Dahan-dahan niyang inilapit ang tela sa kanyang ilong. Kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Pinagpawisan ako ng malamig. Tumingin si Liza sa akin, ang kanyang mga mata ay nanliliit sa pag-oobserba. "Kakaiba po ang amoy ng coat ninyo, ma'am." Malamig niyang sabi, hindi iniiwas ang kanyang tingin sa akin. "Amoy panlalaki." "Amoy?" Katulad ng murang pabango na ginagamit ni Mateo. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Hindi ako makapagsalita. Nakatayo lang ako roon, nanginginig ang mga tuhod, naghahanap ng idadahilan, pero blangko ang isip ko. Bago pa man ako makabuo ng palusot, narinig ko ang mabigat na yabag ng mga paa mula sa itaas ng hagdan. Bumaba si Doña Esperanza. Hawak ang kanyang tungkod at matalim na nakatingin sa akin. "Saan ka ba talaga nanggaling, Teresa?" Tanong ng aking biyenan. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong sala, puno ng pagdududa at awtoridad. "Sabi mo kay Rodolfo ay magkikita kayo ni Carmela. Pero tumawag si Carmela rito kaninang tanghali at hinahanap ka niya sa akin dahil hindi ka raw niya makontak buong araw. Parang yelo ang dugong dumaloy sa mga ugat ko nang marinig ko ang mga salita ni Doña Esperanza. Ang paningin ng aking biyenan ay tila mga pako na idinidiin sa aking kaluluwa. Sa gilid ko, nakatayo pa rin si Liza. Tahimik at naghihintay ng aking sagot. Mabilis akong huminga at pilit na inayos ang aking tindig. Kailangan kong magsinungaling, kahit alam kong ang bawat kasinungalingan ay nagbabaon sa akin sa mas malalim na hukay. "Naku mama, hindi ko po kasi nasabi kay Carmela na sa kabilang branch ng coffee shop ako dumiretso. Nagkasalisihan po kami kaya hindi kami nag-abot. Nawalan pa po ng battery ang telepono ko kanina, kaya siguro nataranta siya at tumawag dito sa inyo." Paliwanag ko. Pilit na pinapatatag ang aking boses kahit napakiramdam ko ay pubibigay na ang aking mga tuhod. Ngumiti si Doña Esperanza. Isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na nagpatayo ng mga balahibo ko sa batok. "Ganoon ba? Nagkasalisihan?" Parang sa mga murang nobela lang, malamig niyang tugon. "Mabuti na lang at nakauwi ka ng ligtas, Teresa. Mahirap na ang nag-iisa sa labas, lalo na kung ang mga lugar na pinupuntahan ay hindi naman dapat pinupuntahan ng isang babaeng may asawa." Tumalikod na siya at dahan-dahang naglakad paakyat ng hagdan. Iniiwan akong nakatayo sa sala, nanginginig at puno ng takot. Ang gabing iyon ay naging isang mahabang bangungot. Hindi ako makatulog. Bawat paggalaw ni Rodolfo sa kama ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Kinabukasan, araw ng linggo. Nakagawian na sa pamilya Salcedo ang magkaroon ng afternoon tea sa hardin. Naroon si Rodolfo, nagbabasa ng dyaryo, habang si Doña Esperanza ay tahimik na humihigop ng kanyang tsaa. Nakaupo ako sa tapat nila,
Pilit na iniinom ang mainit na inumin kahit na pakiramdam ko ay may nakabara sa aking lalamunan. Teresa, asan nga pala ang mga kasambahay? Gusto ko sanang magpadagdag ng mainit na tubig, utos ng aking biyenan. Tatawagin ko po si Liza, mabilis kong sagot at akmang tatayo na sana nang pigilan niya ako. Wag na. Nakita ko si Mateo kanina na naglilinis ng sasakyan. Siya na lang ang utusan mo, total. Parang napakadali naman niyang utusan pagdating sa iyo, hindi ba? May diin ang bawat salitang binitiwan niya. Wala akong nagawa kundi ang sundin ang gusto niya. Ipinatawag ko si Mateo. Ilang sandali pa, dumating ang aming tsuper, nakasuot ng malinis na puting polo, hawak ang isang maliit na pitsel ng mainit na tubig. Nakita ko ang paglunok niya nang mapansin niyang nakatingin sa kanya ng diretso si Doña Esperanza. Magandang hapon po, Sir, Senyora. Ma'am Teresa? Magalang niyang bati habang dahan-dahang nagsasalin ng tubig sa tasa ng aking biyenan. Salamat, Mateo! Nakangiting sabi ni Rodolfo. Walang kamalay-malay sa namumuong tensyon sa paligid namin. Alam mo, Mama, napakasipag nitong si Mateo. Simula nang magtrabaho siya sa atin, hindi na ako nag-aalala sa mga biyahe ni Teresa. Alam kong ligtas ang asawa ko. Muntik ko nang maibuga ang iniinom kong tsaa. Pinagpawisan ako ng malamig. Tumingin ako kay Mateo at nakita ko rin ang takot na dumaan sa kanyang mga mata bago siya mabilis na yumuko. Totoo yan, Rodolfo. Seryosong sagot ni Doña Esperanza. Inilalapag ang kanyang tasa. Napakadedikado nitong si Mateo. Kahit saan pumunta si Teresa, laging nakasunod. Laging nandyan. Napaka-loyal, hindi ba, Mateo? Opo, senyora. Trabaho ko po iyon, sagot ni Mateo. Rinig ko ang panginginig ng kanyang boses. Mabuti kung ganoon, patuloy ng matandang babae. Ang pamilya namin ay malaki ang pagpapahalaga sa katapatan. Pero dapat laging tandaan ng isang empleyado ang kanyang pwesto. Kapag ang tsuper ay nakalimot sa kanyang lugar at umupo sa upuan ng kanyang amo, alam mo naman siguro kung ano ang kahihinatnan. Nagiging mapanganib ang biyahe at madalas pareho silang nababangga. Bumilis ang tibok ng puso ko. Bawat salita niya ay parang kutsilyong pilit na binabalatan ang mga tinatago naming kasalanan. Wala siyang binabanggit na direktang akusasyon. Pero sa paraan ng kanyang pananalita, alam niyang alam ko na may alam siya. Isa itong laro ng pusa at daga, at ako ang dagang unti-unting nakokorner. Mama naman, masyado mo namang tinatakot si Mateo. Mabait na bata yan, natatawang awat ni Rodolfo. Siya nga pala, Teresa. Napansin ng accountant natin na medyo tumaas ang konsumo ng gas at toll fees nitong mga nakaraang buwan. Baka kailangan mong i-check ang mga ruta ninyo ni Mateo. Bago pa ako makasagot, pumagitna na si Doña Esperanza. Hindi mo na kailangang abalahin pa si Teresa dyan, Rodolfo. Ako na ang gumawa ng paraan. Naramdaman ko ang paglamig ng buong katawan ko. Tumingin ako kay Doña Esperanza na ngayon ay nakangiti ng matipid, isang ngiting nagbabadya ng panganib. Dahil nag-aalala rin ako sa mga gastusin natin at sa seguridad ni Teresa, ipinakuha ko kay Liza kanina ang logbook ng sasakyan at ang detalye ng GPS tracker mula sa security agency natin. Gusto kong makita kung saan-saan ba talaga nagpupunta ang sasakyan kapag wala ka, Rodolfo. Eksakto sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, naglakad papalapit sa amin si Liza. Hawak niya ang isang asul na folder. Alam ko kung ano ang nilalaman noon. Nandoon ang mga ruta papunta sa rest house ni Carmela. Nandoon ang mga oras kung saan kami huminto ni Mateo sa mga lugar na hindi naman kasama sa trabaho ko. Ipinatong ni Liza ang folder sa gitna ng lamesa. Mismong sa harap ng asawa kong nakangiti pa rin.
At sa harap ng biyenan kong naghihintay na lamang na sumabog ang bomba na kanyang itinanim, tinitigan ko ang asol na folder na nasa ibabaw ng lamesa. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo habang dahan-dahang iniabot ni Rodolfo ang kanyang kamay upang buksan ito. Nararamdaman ko ang malamig na pawis na tumutulo sa aking likuran. Sa tapat ko, nakaupo si Doña Esperanza. Ang kanyang mga mata ay naghihintay sa aking pagbagsak. Si Mateo naman ay nakatayo sa di kalayuan, maputlang maputla at halos hindi makahinga. Binuksan ni Rodolfo ang unang pahina. Kumunot ang kanyang noo habang tinitingnan ang mga listahan ng lugar at oras. Bakit ang daming detour dito sa mga kalsada papuntang probinsya? Tanong ng asawa ko. Ang boses niya ay nagpapakita ng tunay na pagtataka, ngunit walang bahid ng galit. Bago pa man makapagsalita ang aking biyenan, mabilis kong inagaw ang pagkakataon. Pilit kong kinontrol ang panginginig ng aking boses. Ako ang nag-utos niyan kay Mateo, Rodolfo. Mabilis kong sagot. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, ginagamit ang 20 taon naming pagsasama para makuha ang kanyang tiwala. Humahanap kasi kami ni Carmela ng mga posibleng paupahang warehouse para sa mga bagong dating na furniture. Kaya imbes na dumaan sa highway, pinadaan ko siya sa mga liblib na kalsada para i-check ang mga lugar na iyon. Kaya rin pinapaprint ko iyang logbook para maipakita ko sa iyo ang mga ruta. Kumalas ang pagkakakunot ng noo ni Rodolfo at napalitan ito ng isang malapad na ngiti. Isinara niya ang folder at marahang tinapik ang aking kamay. Napakasipag talaga ng asawa ko. Kahit sa paghahanap ng warehouse, ikaw na mismo ang gumagawa? Malambing niyang sabi. Mama, huwag na po kayong mag-alala sa gastos sa gas. Investment natin ito para sa pagpapalaki ng negosyo ni Teresa. Nakita ko ang pagtalim ng tingin ni Doña Esperanza. Hindi siya naniniwala sa ni isang salita na lumabas sa bibig ko. Pero wala siyang magawa dahil mismong ang kanyang anak na ang nagtanggol sa akin. Tumayo ang matanda. Kinuha ang kanyang tungkod at walang salitang naglakad pabalik sa loob ng bahay. Sumunod na rin si Liza. Nang magpaalam si Mateo para bumalik sa quarters, nakahinga ako ng maluwag, nakaligtas ako. Pero pagbalik ko sa aming kwarto ng gabing iyon, hindi ako dinalaw ng antok. Nakatingin lang ako sa kisame habang nakikinig sa mahinang paghilik ni Rodolfo. Ang pamilyang ito, ang asawa kong nagtitiwala sa akin ng buong buo. Ang reputasyon ko sa lipunan lahat ng ito ay tinataya ko para sa mga nakaw na sandali ng laman at emosyon. Sulit ba? Sulit ba ang init ng yakap ni Mateo kung ang kapalit naman nito ay ang araw-araw na takot at pagtingin sa sarili ko sa salamin bilang isang madumi at taksil na babae? Kinaumagahan, maagang nagising si Rodolfo para maghanda sa kanyang flight papuntang Davao. Abala ako sa pag-ayos ng kanyang kurbata nang bigla siyang magsalita. Teresa, nasaan nga pala ang pen ko? Yung ibinigay mo sa akin last year? Kailangan kong pirmahan itong mga tseke bago ako umalis. Baka nasa loob ng handbag ko. Sagot ko habang inaayos ang kwelyo niya. Ginamit ko yata iyon kahapon noong may pinirmahan akong delivery receipt. Kunin mo na lang sa loob. Naglakad si Rodolfo papunta sa couch kung saan nakapatong ang aking bag. Binuksan niya ito at nagsimulang maghanap. Wala akong nararamdamang kaba dahil alam kong binura ko na ang lahat ng ebidensya sa telepono ko at wala akong itinatagong gamit ni Mateo roon. Pero biglang tumigil ang paggalaw ng mga kamay ni Rodolfo. May narinig akong kumaluskos na papel na nahulog mula sa bag papunta sa sahig. Pinulot ito ng asawa ko. Tinitigan niya ang nakusot na piraso ng papel at dahan-dahang kumunot ang kanyang noo. Teresa, ano ito?
Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig at seryoso. Lumapit ako. At nang makita ko ang hawak niya, pakiramdam ko ay umakyat lahat ng dugo ko sa aking ulo. Umiikot ang paningin ko. Ang hawak niya ay isang resibo mula sa maliit na motel sa Batangas. Ang motel kung saan kami nagpalipas ng gabi ni Mateo noong bumabagyo. Ang gabing isinuko ko ang aking sarili sa aming tsuper. Akala ko ay naitapon ko na ito, buwan na ang nakakalipas. Paanong napunta ito sa ilalim ng bag ko? Resibo ng motel? Sa Batangas? Pagbasa ni Rodolfo sa nakasulat. 2 tao. Overnight stay. Petsa. 6 na buwan na ang nakakalipas? Tumingin siya sa akin. Naghihintay ng paliwanag. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan na magpapakalma sa kanyang isipan. Pilit kong binuka ang aking mga labi kahit natuyong-tuyo ang aking lalamunan. Pinagpawisan ako ng malamig. Bawat segundo ng pananahimik ay parang sinturon na humihigpit sa aking leeg. Yan ba? Nauutal kong simula. Rodolfo, para iyan sa supplier natin ng kahoy. Mula sa probinsya. Oo, yung mag-asawang supplier. Dumating sila dito sa Maynila noon para makipag-meeting sa akin. Ako na ang nag-book at nagbayad ng kwarto nila bilang courtesy dahil malaki ang ibinigay nilang discount sa atin. Nakalimutan ko na i-reimburse sa accounting. Tinitigan ako ni Rodolfo ng matagal. Naririnig ko ang sarili kong tibok ng puso. Nakikita kaya niya ang panginginig ng mga kamay ko? Nababasa kaya niya ang kasinungalingan sa aking mga mata? Diring-diri ako sa sarili ko. Ginagamit ko ang kanyang kabutihan at tiwala para pagtakpan ang aking karumihan. Bumuntong hininga si Rodolfo. Ang talim sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala. Ganun ba? Napakasipag talaga ng asawa ko, pati accommodation ng supplier. Ikaw na ang nag-aasikaso, malambing niyang sabi habang inilalapag ang resibo sa ibabaw ng aking vanity table. Ibigay mo iyan kay Liza mamaya at ipapasa ko sa opisina para makuha mo ang pera mo. O sige na, aalis na ako at baka malate pa ako sa flight. Hinalikan niya ako sa noo at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Nang sumara ang pinto, napahawak ako sa gilid ng lamesa. Halos bumagsak ang mga tuhod ko sa sahig. Nanginginig ang buong katawan ko sa pinaghalong takot at matinding konsensya. Tumutulo ang aking mga luha. Unti-unti kong sinisira ang buhay ko. Kailangan ko nang itigil ito bago pa maging huli ang lahat. Pinunasan ko ang aking mga luha at humakbang papunta sa vanity table para kunin ang resibo at tuluyan na itong sunugin. Wala nang dapat makakita nito. Ngunit bago pa man dumampi ang aking mga daliri sa papel, bumukas ang pinto ng aking kwarto. Wala man lang kumatok. Nakatayo roon si Doña Esperanza. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at tagumpay. Mabilis siyang naglakad papalapit sa lamesa at hinablot ang resibo bago ko pa ito makuha. Tiningnan ng aking biyenan ang maliit na papel. Binasa niya ito mula itaas hanggang ibaba. Isang nakakakilabot na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Supplier ng kahoy? Napakabait mo naman talaga, Teresa. Malamig at mapang-uyam niyang sabi, habang itinaas ang resibo sa tapat ng aking muka. Kung supplier ng kahoy ito, bakit ang pirma ng guest na nag-check-in sa ibaba ay malinaw na pangalan ni Mateo Villanueva? Parang huminto ang pagtibok ng puso ko. Hindi ako makahinga habang tinititigan ang papel na hawak ni Doña Esperanza. Ang pangalan ni Mateo na nakasulat doon ay parang isang sumpa na nagpapatunay ng aking karumihan.
Sinubukan kong magsalita. Sinubukan kong mag-imbento ng panibagong kasinungalingan. Ngunit walang lumabas na boses mula sa aking lalamunan. Tiningnan ako ng aking biyenan mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pandidiri. Hindi ko sasabihin ito kay Rodolfo ngayon. Malamig niyang bulong, habang dahan-dahang itinatago ang resibo sa bulsa ng kanyang palda. Hahayaan kitang magdusa, Teresa. Hahayaan kitang mabilaukan sa sarili mong mga kasinungalingan. Tumalikod siya at iniwan akong nakaluhod sa sahig, umiiyak at nanginginig sa matinding takot. 3 araw. 3 araw akong nabuhay sa isang bangungot habang naghihintay ng parusa. Bawat ngiti ni Rodolfo sa akin ay parang asido na unti-unting sumusunog sa aking balat. At ngayon, dumating na ang kinatatakutan ko. Ang ika-55 kaarawan ng asawa ko. Puno ng mga mahahalagang bisita ang aming dining hall. Kumikinang ang mga kristal na baso. Marami at mamahaling pagkain ang nakahain sa mahabang lamesa. Sa dulo nito ay nakaupo si Rodolfo, masayang nakikipag-usap sa mga kamag-anak at kaibigan sa negosyo. Ako naman ay nakaupo sa kanyang tabi. Nakangiti sa labas, ngunit patay na patay sa loob. Tumayo si Rodolfo at itinaas ang kanyang baso ng wine. Tumahimik ang buong silid. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo ngayong gabi. Masayang simula ng asawa ko. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ngunit higit sa lahat, gusto kong pasalamatan ang babaeng naging katuwang ko sa loob ng 20 taon. Ang aking asawa, si Teresa. Kung wala ang kanyang pag-aalaga at suporta, hindi ko mararating ang tagumpay na meron ako ngayon. Para sa aking mahal na asawa, nagpalakpakan ang mga bisita. Tumingin sa akin si Rodolfo na puno ng pagmamahal. Ngunit bago ko pa man maitaas ang aking baso para tumugon, tumayo si Doña Esperanza mula sa kabilang dulo ng lamesa. Sandali lang, mariing sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay bumasag sa masayang atmosfera ng buong kwarto. Bago tayo magdiwang at mag-alay ng mga mabulaklak na salita, mayroon din akong espesyal na regalo para sa aking anak. Isang regalong magmumulat sa kanyang mga mata. Naglakad si Doña Esperanza palapit kay Rodolfo. Dala-dala niya ang isang makapal na brown envelope. Ibinagsak niya ito sa ibabaw ng lamesa, mismong sa tabi ng plato ng asawa ko. Ano ito, Mama? Nagtatakang tanong ni Rodolfo habang nakatingin sa envelope. Dokumento ba ito ng bagong lupa? Buksan mo, Rodolfo. Buksan mo at tingnan mo kung gaano kagaling ang asawa mong sumuporta sa iyo kapag nakatalikod ka. Malamig at mapang-uyam na utos ng aking biyenan. Naramdaman ko ang pagkawala ng lakas sa aking mga tuhod. Napakapit ako sa gilid ng lamesa. Ang mga bisita ay nag-umpisang magbulungan, nakaramdam ng tensyon na biglang bumalot sa hapagkainan. Dahan-dahang binuksan ni Rodolfo ang envelope. Inilabas niya ang mga nilalaman nito. Mga litrato. Mga malilinaw na litrato mula sa CCTV ng rest house ni Carmela kung saan nakikita kaming magkahawak kamay ni Mateo. Mga litrato namin na pumapasok sa iisang kwarto sa madilim na motel sa Batangas. At sa ibabaw ng lahat ng iyon, ang nakusot na resibo na may pirma ng aming tsuper. Tumahimik ang buong paligid. Isang katahimikan na nakakabingi. Tinitigan ni Rodolfo ang mga litrato. Ang kanyang masayang mukha ay unti-unting nawalan ng kulay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inililipat ang bawat pahina ng katibayan ng aking kataksilan. Ang kanyang paghinga ay bumibigat at bumibilis. Teresa! Basag na boses ni Rodolfo. Hindi inaalis ang tingin sa mga litrato. Ano ito? Bakit? Bakit kasama mo ang driver natin sa mga lugar na ito? Bakit kayo magkahawak ng kamay? Rodolfo! Pakinggan mo ako.
Mabilis kong sagot, umaagos na ang mga luha sa aking mga mata. Pililit kong inabot ang kanyang kamay, ngunit mabilis niya itong iniwas na parang ako ay isang nakakahawang sakit. Pakinggan saan, Teresa? Sumigaw si Doña Esperanza. Na ginagawa ninyong bahay aliwan ng super na iyon ang mga biyahe ninyo? Na habang nagpapakahirap ang anak ko sa pagpapalago ng negosyo para mabigyan ka ng marangyang buhay, ikaw naman ay nagpapakasasa sa yakap ng isang hamak na empleyado? Tumigil ka, Mama! Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Rodolfo. Namumula ang kanyang buong mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik ngunit puno ng nagbabadyang luha. Humarap siya sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng desperasyon. Teresa, sabihin mo sa aking peke ang mga ito. Sabihin mo sa akin na kasinungalingan lang ang lahat ng sinasabi ni Mama. Sabihin mo sa akin na hindi mo ako ginagago ng ganito. Gusto kong magsinungaling. Gusto kong sabihin na hindi totoo ang mga litrato. Ngunit nang makita ko ang sakit at pagkawasak sa kanyang mga mata, napagtanto kong wala nang natitirang dahilan para magtago pa. Wala na akong lusot. Ang perpektong imahe ko ay tuluyan ng nadurog. Patawarin mo ako, Rodolfo, humihikbi kong pag-amin, napayuko at hindi na makatingin sa kanya. Nagkamali ako, nag-iisa ako at naging mahina ako. Bumagsak ang mga luha sa mga mata ng asawa ko. Isang reaksyon ng taong pinatay mula sa loob. Hindi siya sumigaw. Hindi niya ako sinampal, ngunit ang sakit sa kanyang pag-iyak ay mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Naramdaman ko ang paglapit ni Liza sa hapagkainan. Sa likod niya ay si Mateo. Nakayuko, maputla, at nanginginig sa takot. Pinatawag pala siya ni Doña Esperanza para harapin ang kanyang ginawa. Ikaw! Dinuro ni Rodolfo si Mateo. Ang kanyang boses ay basag na basag. Pinakain kita, binigyan kita ng magandang trabaho at maayos na sweldo. Pinagkatiwalaan kita sa asawa ko. At ito ang igaganti mo sa akin? Sir, patawarin po ninyo ako. Umiiyak na sagot ni Mateo. Tuluyang lumuhod sa sahig habang nakayuko. Wala po akong balak na sirain ang pamilya ninyo. Wala kang balak? Napahalakhak si Rodolfo ng mapakla. Bigla niyang hinawi ang mga plato at baso sa kanyang harapan. Bumagsak ang mga ito sa sahig at nagkadurog-durog ang salamin. Nagpakalat ng pagkain at wine sa magandang carpet ng aming bahay. Nagsigawan ang mga bisita at mabilis na nagtayuan. Hindi alam ang gagawin sa sumabog na iskandalo. 20 taon, Teresa! Sigaw ni Rodolfo habang nakatingin sa akin. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. 20 taon ng buhay ko ang ibinigay ko sa iyo. Kulang pa ba? Kulang pa ba ang lahat ng paghihirap ko para ipagpalit mo ako sa isang driver? Nakakadiri kayo! Nakakadiri kang babae ka! Tumalikod si Rodolfo at nagmamadaling naglakad palayo. Iniiwan ang kanyang kaarawan, iniiwan ang aming mga bisita, at iniiwan ako sa gitna ng aking pagkawasak. Ang mga matang nakatingin sa akin sa paligid ay puno ng husga at pandidiri. Nararamdaman ko ang pagguho ng mundo ko. Ang lahat ng tinatamasa ko ay naglaho sa isang iglap. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang malamig at seryosong boses ng isang bago at pamilyar na individual na naglalakad papasok mula sa pintuan. May hawak na isang piraso ng dokumentong naglalaman ng mas masamang balita. Nakatingin ang lahat sa lalaking kakapasok lamang sa aming dining hall. Pamilyar ang kanyang bulto. Si Attorney Delgado, ang matagal ng abogado ng aming pamilya at kumpanya. Hawak niya ang isang makapal na folder at seryosong naglakad papalapit kay Doña Esperanza, na ngayon ay nakatayo ng tuwid at may nakapaskil na malamig na ngiti sa mga labi. Magandang gabi, Senyora Esperanza.
Humihingi po ako ng paumanhin sa abala. Pero narito na po ang mga papeles na ipinahanda ninyo nitong mga nakaraang araw. Pormal na bati ni Attorney Delgado habang iniaabot ang folder sa aking biyenan. Tamang-tama ang dating mo, attorney. Wala nang mas gaganda pa sa timing mo, sagot ni Doña Esperanza. Binuksan niya ang folder at inilabas ang isang pormal na dokumento. Itinaas niya ito upang makita ng lahat ng mga bisitang naiwan sa silid na hanggang ngayon ay nakatayo at gulat na gulat sa mga nasaksihan. Mama, ano po iyan? Nanginginig kong tanong. Ang lalamunan ko ay tuyong-tuyo. Bawat hakbang ni Doña Esperanza papalapit sa akin ay tila hakbang ng isang berdugo. Huwag mo akong tatawaging mama! Umalingaw-ngaw ang matalim na sigaw ng matanda. Wala akong manugang na walang kwenta at taksil. Ang hawak ko, Teresa, ay ang temporary restraining order at ang papeles para sa agarang pag-freeze ng lahat ng joint bank accounts ninyo ni Rodolfo. Pati ang pondo ng kumpanya mo na nakapangalan sa anak ko ay putol na simula sa oras na ito. Nanlaki ang mga mata ko. Parang binuhusan ako ng yelong tubig. Hindi ninyo pwedeng gawin sa akin ito. Kakausapin ko si Rodolfo. Asawa niya ako. May karapatan ako sa mga naipundar namin. Humihikbi kong depensa. Pilit na kumakapit sa huling hibla ng aking dignidad. Karapatan? Sarkastikong tumawa si Doña Esperanza. Nawala ang karapatan mo, Teresa, nang ipagpalit mo ang dangal ng pamilyang ito sa isang hamak na tsuper. Matagal ko nang alam ang mga ginagawa mo. Inipon ko lang ang lahat ng ebidensya at ipinanda ang mga papeles na ito para sa araw na ito. Gusto kong maramdaman mo kung gaano kasakit ang mawala ng lahat sa iisang iglap, gaya ng ginawa mo sa puso ng anak ko. Umalis ka sa pamamahay na ito. Ngayon din, Senyora, parang awa niyo na po. Biglang sumingit si Mateo mula sa likuran. Nakaluhod pa rin siya, umiiyak at nagmamakaawa. Ako po ang may kasalanan. Ako po ang nanukso. Parusahan niyo na po ako, ipakulong niyo po ako. Pero, huwag niyo pong itaboy si Ma'am Teresa sa ganitong oras ng gabi. Wala po siyang pupuntahan. Tiningnan ni Doña Esperanza si Mateo na parang isang basahan na puno ng dumi. At sino kang hampas lupa ka para utusan ako sa sarili kong pamamahay? Lisa, tawagin mo ang mga gwardya. Kaladkarin ang lalaking ito papalabas ng gate. At siguraduhin ninyong wala siyang dadalhin ni isang kusing mula sa bahay na ito. Mabilis na pumasok ang dalawang malalaking gwardya. Hinawakan nila si Mateo sa magkabilang braso at pilit na itinayo. Nagpupumiglas si Mateo, sumisigaw ng aking pangalan, humihingi ng tawad. Teresa! Patawarin mo, Kas! Teresa! Sigaw ni Mateo habang kinakaladkad siya palabas ng pinto. Wala akong nagawa. Nakatayo lang ako, umiiyak, pinapanood ang lalaking naging dahilan ng pagkasira ko na itinataboy na parang aso. Nang mawala na si Mateo sa paningin namin, bumaling muli sa akin si Doña Esperanza. Ano pang hinihintay mo? Iimpake mo na ang mga gamit mo. Bibigyan kita ng 15 minuto. Pagkatapos noon, ipapatapon ko sa labas ang lahat ng maiiwan mo. Malamig na utos niya bago tumalikod at naglakad paakyat ng hagdan. Umakyat ako sa aming kwarto. Ang kwarto namin ni Rodolfo. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng 20 taon naming pagsasama. Ang mga unan, ang mga larawan namin sa dingding, ang mga mamahaling alahas na iniregalo niya sa akin. Kinuha ko ang isang maliit na maleta at sinimulang ilagay ang ilang piraso ng damit. Habang nag-iimpake, pumasok si Liza. Nakatayo lang siya sa hamba ng pinto, pinapanood ako. Napakalungkot pong isipin, Ma'am Teresa. Mahinang sabi ni Liza. Ang kanyang boses ay walang galit, kundi isang matinding panghihinayang. Na ang isang maliit na panyong nahulog sa sasakyan ang tatapos sa lahat ng magagandang bagay
na meron kayo dito. Kung nakontento lang po sana kayo sa pagmamahal ni Sir Rodolfo, hindi ako sumagot. Ipinagpatuloy ko ang pag-iyak. Isinara ko ang maleta, naglakad pababa ng hagdan, at lumabas ng malaking gate ng mga Salcedo. Sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Wala akong dalang sasakyan. Wala akong pera sa bangko. Wala na akong pamilya. Lumipas ang ilang linggo. Ang marangyang buhay na nakasanayan ko ay naging isang alaalang nagdudulot na lamang ng sakit. Nakatira ako ngayon sa isang maliit at mainit na inuupahang kwarto sa gilid ng syudad. Ang negosyo ko ay tuluyan ng bumagsak dahil nag-pull out ang lahat ng investors nang malaman ang iskandalo. Maging ang mga kaibigan ko ay iniiwasan ako. Tanging si Carmela lamang ang paminsan-minsang nagpapadala ng mensahe upang kumustahin ako, ngunit alam kong maging siya ay nadismaya sa hindi ko pakikinig sa kanyang mga babala. Isang hapon, habang nakaupo ako sa isang lumang silya at umiinom ng murang kape, may kumatok sa aking pinto. Dahan-dahan ko itong binuksan. Nakatayo sa labas si Mateo. Payat na payat, gulo-gulo ang buhok at halatang puyat. Nakasuot siya ng isang lumang t-shirt at pantalon na puno ng alikabok. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kalinga. "Teresa!" "Nandito na ako!" Bungad niya, pilit nang umingiti. "Hinanap kita kung saan-saan. Nabalitaan ko kay Liza kung saan ka lumipat. Pwede ba akong pumasok?" Binuksan ko ng tuluyan ang pinto para makapasok siya. Tiningnan niya ang maliit na kwarto, ang manipis na higaan, at ang mainit na electric fan sa gilid. "Anong ginagawa mo rito, Mateo?" Tanong ko. Ang boses ko ay pagod at walang emosyon. "Nakita mo na ang nangyari. Nakita mo na kung saan ako dinala ng mga maling desisyon natin. Wala na ako. Wala na ang lahat ng meron ako." Hinawakan niya ang dalawang kamay ko. Nanginginig ang kanyang mga palad. "Pwede tayong magsimula ulit, Teresa. Wala akong pakialam sa yaman mo. Wala akong pakialam kahit dito tayo tumira. Maghahanap ako ng trabaho, mamasada ako ng jeep, magiging kargador ako. Gagawin ko ang lahat para buhayin ka. Magsasama tayo at magiging masaya." Tinitigan ko siya sa mga mata. Dati, ang mga matang iyon ang nagbibigay sa akin ng init at lakas. Ang kanyang mga kamay ang nagpaparamdam sa akin na ako ay mahalaga. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan ko siya sa gitna ng aking pagkawasak, biglang luminaw ang lahat. Ang ilusyon ng aming pag-ibig ay tuluyan ng nabasag ng matinding realidad. Wala nang mga nakaw na sulyap sa loob ng mamahaling sasakyan. Wala nang mga palusot. Wala nang thrill ng pagtatago. Ang natira na lamang ay isang 28 taong gulang na lalaking walang trabaho. At isang 48 taong gulang na babaeng sinira ang sariling pamilya. Magsisimula? Malamig kong tanong habang dahan-dahang binabawi ang aking mga kamay mula sa pagkakahawak niya. "Saan tayo magsisimula, Mateo? Anong ipapakain mo sa akin? Ang mga pangako mo? Ang pag-ibig na sinasabi mo?" "Mahal kita, Teresa. Totoo ang nararamdaman ko para sa iyo." Sagot niya. Ang boses ay tumaas dala ng desperasyon. "Mahal?" Sigaw ko pabalik. Ang mga luha ko ay muling bumagsak. Alam mo ba kung ano ang tunay na pagmamahal, Mateo? Ang pagmamahal ay yung ginawa ni Rodolfo sa loob ng 20 taon. Nagtrabaho siya, nagpakapagod araw-araw, tiniis ang stress sa negosyo para lang mabigyan ako ng magandang buhay. At anong ginawa ko? Tinapon ko iyon. Tinapon ko ang lahat para sa isang sandaling init at atensyon mula sa iyo. Umatras si Mateo, tila nasampal ng aking mga salita. "Bakit mo sinasabi iyan? Akala ko ba hindi ka masaya sa kanya? Akala ko ba ako ang nagpapaligaya sa iyo?" Naging mahina ako. Umiiyak kong pag-amin.
Napaupo sa gilid ng higaan habang tinatakpan ang aking muka. Ginamit lang kita, Mateo. Ginamit kita para punan ang kalungkutan ko. Ang ego ko bilang isang babaeng gusto lang maramdamang pinapansin siya. At ginamit mo rin ako. Ginamit mo mo ako dahil naramdaman mong may kapangyarihan ka, na kaya mong makuha ang atensyon ng amo mong babae. Naggagamitan lang tayo sa loob ng isang madumining laro at ngayon pareho tayong talo. Teresa, parang awa mo na. Huwag mo namang sabihin iyan. Ipaglalaban kita, pagmamakaawa ni Mateo. Lumuhod siya sa harap ko, umiiyak. Umalis ka na, Mateo. Mahina kong utos. Tapos na. Ayoko na. Bawat pagtingin ko sa iyo, naaalala ko ang lahat ng nawala sa amin. Naaalala ko ang sakit na dinaanan ng asawa ko at ang mga pangyayaring hindi ko na mababago. Kaya umalis ka na. Huwag ka nang babalik kahit kailan. Natahimik si Mateo. Ang kanyang mga hikbi ang tanging pumuno sa maliit na silid. Unti-unti niyang napagtanto na wala na siyang magagawa. Na ang pag-ibig na akala niya ay totoo, ay isa lamang apoy na tumupok sa aming dalawa hanggang maging abo. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mga luha, at walang salitang naglakad palabas ng pinto. Nang sumara ang pinto, humiga ako sa kama at umiyak ng napakalakas. Niyakap ko ang aking sarili. Ito na ang kabayaran ng lahat. Ang matinding kalungkutan na kinakatakutan ko noon sa loob ng aming mansyon ay wala palang binatbat sa kalungkutan ng pagiging mag-isa. Dahil sa sarili mong kasalanan. Lumipas ang ilang oras, madilim na ang paligid nang marinig ko ang isa na namang katok sa pinto. Akala ko ay bumalik si Mateo kaya nagalit ako. Ngunit nang buksan ko ito, isang delivery rider ang nakatayo. May hawak siyang isang malaking brown envelope. Ma'am Teresa Salcedo! Para po sa inyo, mula sa opisina ni Sir Rodolfo Salcedo, formal na sabi ng rider. Nanginginig kong inabot ang envelope. Pag-alis ng rider, binuksan ko ito sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya sa aking kwarto. Inilabas ko ang makapal na dokumento. Ito na ang hinihintay kong parusa mula sa korte. Ang mga papeles para sa annulment ng aming kasal. Nakapirma na si Rodolfo. Tapos na ang lahat. Ngunit may isang maliit na puting papel na nalaglag mula sa loob ng envelope. Pinulot ko ito. Isang handwritten note mula kay Rodolfo. Binasa ko ang nakasulat at sa bawat salitang binabasa ko, pakiramdam ko ay tuluyan ng pinatay ang puso ko. Teresa, ibinigay ko na sa iyo ang kalayaan na matagal mo nang hinahanap. Hindi na kita guguluhin pa. Sana ay naging sulit ang naging kapalit ng ating 20 taon. Pinapatawad na kita, ngunit hindi na kita kailanman gustong makita pa. Paalam, bumagsak ako sa sahig, hawak ng mahigpit ang papel sa aking dibdib. Sumigaw ako sa sakit, isang sigaw na walang makakarinig. Isang pighating dadalhin ko habang buhay. Lumipas ang 3 taon. Ang ulan na dati ay nagdadala ng takot at tukso sa akin ay isa na lamang ordinaryong bahagi ng kalikasan. Nandito ako ngayon sa isang maliit na flower shop sa isang tahimik na probinsya. Ako na mismo ang nag-aayos ng mga bulaklak, nagwawalis ng sahig, at nag-aasikaso sa mga customer. Wala na ang mga mamahaling damit at alahas. Wala na ang malaking mansyon. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, nakakahinga ako ng maluwag. Walang kasinungalingan na kailangang tandaan. Walang sikretong kailangang itago. Tumunog ang maliit na kampana sa itaas ng pintuan. Pumasok si Carmela, nakangiti habang pinapagpag ang ilang patak ng ulan mula sa kanyang payong. Siya lang ang tanging tao mula sa nakaraan ko na piniling manatili sa buhay ko, kahit pa unti-unti.
Magandang hapon, Teresa. Napakaganda naman ng mga rosas mo ngayon. Masiglang bati ni Carmela habang lumalapit sa counter. Salamat, Carmela. Mabuti at napadalaw ka. Umuulan pa naman, sagot ko habang nag-ayos ng isang buke. Maupo ka muna. Ipagtitimpla kita ng mainit na kape. Wag na, Teresa. Dadaan lang talaga ako para ibigay itong maliit na regalo. Birthday ko bukas, hindi ba? Dahil alam kong hindi ka naman pupunta sa Maynila, ako na ang pumunta rito para salubungin ng araw na ito, kasama ang kaibigan ko. Malambing niyang sabi. Niyakap ko siya ng mahigpit. Patawad, Carmela. At maraming salamat dahil hindi mo ako iniwan kahit na ang dami kong naging pagkakamali, bulong ko. Umupo kami sa isang maliit na lamesa. Tiningnan ako ni Carmela, ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan at pag-unawa. Alam mo, Teresa, nakita ko si Rodolfo noong isang linggo sa isang charity event. Kasama niya ang mga apo niya mula sa mga anak niya sa una niyang asawa. Masaya siya. Nag-retire na siya sa pagiging presidente ng kumpanya at mas pinipili na lang niyang mag-alaga ng pamilya. Mukhang nahanap na rin niya ang kapayapaan niya. Napangiti ako. Isang totoo at mapayapang ngiti. Wala akong naramdamang selos o pait. Tanging isang malalim na pasasalamat at panghihinayang na sana. Noon ko pa naintindihan ang halaga ng pamilya. Mabuti naman kung ganoon, sagot ko. Deserve niya ang maging masaya, Carmela. Napakabuti niyang tao. Ang pagkakamali ko ang sumira sa amin at araw-araw kong tinatanggap ang katotohanan iyon. Hindi na ako naghahanap ng paninisi sa kanya. Kung nagkulang man siya ng oras noon, sana ay naging matapang akong kausapin siya ng maayos, imbes na humanap ng atensyon sa iba. Tama yan, Teresa. Ang pagtanggap sa sariling pagkakamali ang unang hakbang para makapagpatawad sa sarili, nakangiting tugon ng aking kaibigan. Nag-usap pa kami ng ilang minuto bago tuluyang nagpaalam si Carmela. Pag-alis niya, lalong lumakas ang buhos ng ulan. Napatingin ako sa labas ng salamin na bintana. Ang mga sasakyan ay mabagal na dumadaan sa basang kalsada. Maya-maya, isang maliit na delivery van ang pumarada sa tapat ng aking tindahan. Bumaba ang isang lalaki na may suot na jacket, bit-bit ang dalawang malalaking kahon. Naglakad siya papasok sa tindahan. Pag-angat niya ng kanyang mukha, halos tumigil ang paghinga ko, Mateo. Medyo tumanda ang kanyang hitsura. May ilang peklat na rin siya sa braso at mukhang mas matipuno kumpara noong siya ay driver pa namin. Natigilan din siya nang makita niya ako. Ibinaba niya ang mga kahon sa sahig. Teresa? Gulat niyang tanong. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi makapaniwala sa pagtatagpong ito. Mateo, mahina akong sagot. Ikaw pala ang bagong supplier ko ng mga paso. Nagkatinginan kami ng ilang sandali. Walang galit, walang takot. Tanging dalawang tao na minsang nagkasira dahil sa parehong kahinaan at pagkakamali. Inalok ko siyang umupo habang naghihintay na tumila ang malakas na ulan. Kamusta ka na, Mateo? Panimula ko habang nag-aabot sa kanya ng isang basong tubig. Mabuti naman po! Teresa, mabuti naman, sagot niya bago uminom. Matapos po ang lahat ng nangyari noon, umuwi ako sa probinsya namin. Ginamit ko ang natirang ipon ko para bumili ng isang lumang van. Nagtayo ako ng maliit na delivery service. Mahirap noong umpisa. Maraming araw na wala akong makain. Maraming gabi na umiiyak ako sa sising naramdaman ko. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin ng diretsyo. Pinagsisihan ko ang lahat ng ginawa ko, Teresa. Pinagsisihan ko na sinira ko ang pamilya ninyo. Nasilaw ako sa atensyon. Sa pakiramdam na may halaga ako sa paningin ng isang taong mataas ang estado sa buhay. Akala ko pag-ibig iyon. Pero nung nawala na ang lahat,
Nung nakita ko kung paano ka nasaktan at kung paano ko sinira ang buhay mo, na-realize ko na sobrang makasarili ko. Tumango ako. Wala nang luhang tumulo sa aking mga mata. Ang sugat ay naghilom na, at ang natira na lamang ay isang malalim na aral. Hindi lang ikaw ang may kasalanan, Mateo. Ako ang asawa. Ako ang dapat na may paninindigan. Seryoso kong sagot. Ginamit ko ang kalungkutan ko bilang palusot para gumawa ng masama. Ginamit ko ang presensya mo para maging takas sa realidad na ayaw kong harapin. Akala ko ang kalungkutan sa loob ng kasal ay isang lisensya para magtaksil. Mali ako. Sobrang mali ako. Patawarin mo ako, Teresa. Sa lahat ng sakit, sinserong sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapakumbaba. Pinatawad na kita, Mateo. Matagal na. At pinatawad ko na rin ang sarili ko, kalmado kong tugon. Hindi na natin maibabalik ang nakakarigmang, ang nakaraan. Hindi na natin maaayos ang mga nasira natin. Pero pwede tayong maging mas mabuting tao ngayon. Ngumiti si Mateo. Isang ngiti na puno ng kapayapaan at paglaya. Tumango siya at dahan-dahang tumayo. Masaya akong makita ka na maayos na, Teresa. Sana ay patuloy kang maging masaya, paalam niya. Sana ikaw rin, Mateo. Mag-ingat ka sa biyahe, sagot ko. Lumabas siya ng tindahan at sumakay sa kanyang van. Pinanood ko siyang magmaneho palalayo hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa paningin ko. Ang ulan ay unti-unti na ring humina at nagsimula ng sumikat ang araw. Napabuntong hininga ako at bumalik sa pag-aayos ng mga bulaklak. Minsan sa buhay, kailangan nating mawala ang lahat para mahanap natin ang ating tunay na sarili. Ang pag-ibig na itinayo sa kasinungalingan at pagkawasak ng iba ay hindi kailanman magbibigay ng tunay na kaligayahan. Ang kalungkutan ay isang natural na emosyon, hindi isang dahilan para sirain ang mga sagradong pangako. Natutunan ko na ang tunay na kapayapaan ay nakukuha hindi sa pamamagitan ng paghahanap ng atensyon sa iba, kundi sa pagiging tapat at pagkakaroon ng respeto sa sarili at sa mga taong nagmamahal sa atin.